po. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba tayong muling tumayo? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, sinasamba ka namin, dinadakila, tinataas, Panginoon. Pinasasalamatan, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Karapat dapat kang purihin, sambahin, Panginoon. Dakilain ka at itaas, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Panginoon. Ama, salamat po sa kalayaan na kami, Panginoon, ay nakasasamba, nakalalapit sa iyong banal na trono, Panginoon. At alam namin, Panginoon, naging mabangong alimuyak sa iyo, Panginoon, ang aming mga papurit pagsamba, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, O Diyos. Salamat sa banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kasama namin, Panginoon. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, sa aming pakikinig ng salita mo, buksan mo ang aming mga puso't kaisipan, Panginoon. Salamat po, mangusap ka sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon, ng mga pangako mo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Pwede niyo po bang batiin yung inyong katabi? Amen. Meron tayong mga bagong kapatiran na bagong dalo dito. Amen. Pakibati niyo po sila. Welcome po kayo sa church. Ano po? Amen. May mga Bible po ba kayo, mga kapatid? Wala kayong Bible, walang nag-amen. May mga Bible po ba kayo? Amen. Amen. May mga Bible po ba kayo? Binabasa nyo ba ang Bible? Mga kapatid, ibang usapan na yan, Pastor. Amen. Ito po, ang mensahe po sa araw na ito ay may pamagat na ang mga anak ng Diyos. Sino po dito ang mga anak ng Diyos? Amen. Lahat po tayo anak ng Diyos na po. Ang sabi ng 1 John, chapter 3, verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kasi kilala ang Diyos. Amen. Mga kapatid, naisip na po ba natin, paano kaya kung tayo ay napabilang sa pamilya ng mga kilala sa lipunan? Kapatid, naisip niyo po ba yun? No po? Naisip niyo ba na kung tayo ay napabilang sa mga kilala sa lipunan, naisip po ba natin na tayo, ang apelyido natin ay Ayala, Sobel, Araneta, Marcos? Di po ba? Mga kinikilalang pamilya. Okay, di po ba? No? Parang naisip ko yun eh. Paano kaya kung ang apelyido ko ay Sobel? No? Ibig sabihin, parang banggitin pa lamang yung apelyido mo, mayroon ng respeto ang tao. Bakit? Kilala eh. Kilala siya at makapangyarihan. No? Kilala, may kapangyarihan. Kinikilalang pamilya. Lalo ngayon kung apelyido mo, Marcos. Di po ba? Cool. Parang ganun, cool. Kaya lang, mga kapatid, kahit anong gawin natin, hindi tayo mapapabilang. Hindi tayo mapapabilang sa pamilya nila. Tama po ba? Kahit anong gawin natin. Liban, kung tayo ay aampunin nila. Tama po ba? Kung tayo ay aampunin nila, mapapabilang tayo sa kanilang pamilya. Kaya lang, mga kapatid, ako naniniwala, masaya tayo kung anong pamilya mayroon tayo ngayon. Tama po ba? Kahit hindi tayo kinikilala, kahit hindi makapangyarihan yung ating mga pamilya, masaya tayo kung anong pamilya mayroon tayo. Ngayon, bakit ko binanggit na mapabilang sa mga pamilya ng lipunan na kinikilala? No? Kasi kabilang o nakakabit sa mga apelyido na aking mga binanggit kanina sa mga pamilyang ito, yung pagmamalaki. Pagkabilang ka doon, nandun yung pagmamalaki mo, Ayala ako, no? Araneta ako. Halimbawa, inampun ako, di po ba? So, babaguhin yung apelyido ko, Sobel, di po ba? Okay po yun eh. Okay po yun. Kaya lang sabi ko nga,
Hindi tayo mapapabilang doon kung hindi tayo aampunin. Pero mga kapatid, isang katotohanan, nang tayo ay manampalataya kay Kristo, tayo ay pumasok sa pamilya, hindi sa pamilya ng mga nasa sanlibutan ito na kinikilala, kundi tayo ay pumasok sa pamilya ng Diyos. Amen. Isang katotohanan yun. Diba? Tayo ay mga tinawag na pamilya ng Diyos. Kabilang sa pamilya ng Diyos. Kung may tatay tayo dito sa lupa, isang katotohanan na mayroon tayong makalangit na ama. No? Makalangit na ama at tayo ay kanyang mga anak. Wow! Praise the Lord. Hallelujah. No? Isang kagalakan at karangalan na tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Sino dito masaya? Tinawag siya anak ng Diyos. Amen? May nagsabi, lahat naman tayo anak ng Diyos. No, hindi tayo anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Mamaya tatalakayin natin, hindi lahat anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Amen? Ulitin ko, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Mamaya pag-usapan natin. Pero nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, pumasok ka, saan? Sa pagiging anak. Anak ng Diyos. Ang sabi, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig na pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak. No, sabi niya, at yan ang totoo, sabi ni John. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. So, hindi kilala ng sanlibutan. Bakit? Hindi sila anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi ka tumanggap kay Kristo, hindi ka nanampalataya kay Kristo dun sa totoong anak ng Diyos, hindi ka papasok dun sa pagiging inaring anak. Amen? Ulitin ko, tayo ay mga inaring anak. Hindi ka tunay na anak. Hindi tayo tunay na anak. Ang tunay na anak, si Jesus. Isa lang ang anak ng Diyos. Siya lang. Pero nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, pumapasok ka sa pagiging inaring anak. Inaring anak. Kapatid, ano ka? Ano tayo? Inaring anak. Inaring anak. Ngayon, ano ang meron sa pagiging anak ng Diyos? Alam nyo, napaka-basic nito pero ibig ng Diyos marahil ipaalala sa atin kung ano yung meron tayo. Nang tayo'y inaring anak niya. Ano dapat nagiging ugali ng pagiging ng isang taong inaring anak? Ano dapat ang nararamdaman ng isang tao na inaring anak? Inaring anak. Sabi ko nga, nang tanggapin mo si Kristo, inari kang anak. Inampon. Inampon. Sabi ko nga kanina, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil ang Panginoon mismo may binabanggit. Hindi ninyo ama ang aking ama. Ang ama nyo'y dyablo. Sabi ng Panginoon, bakit? Hindi nyo sinusunod ang kalooban ng Ama. So may sinasabi ang Panginoon, si Jesus mismo. Kanino ito sinabi? Sa mga tao. Sa mga taong hindi tumatanggap sa Kanya. Amen? Sabi, hindi nyo ama ang aking ama. Ang tatay nyo, dyablo. O mga kapatid, hindi ko sinabing tatay nyo, dyablo. Kaya lang, tinanggap ba natin at nanampalataya tayo dun sa bugtong na anak na si Jesus? Kasi noon, hindi nila tinatanggap At maging hanggang ngayon, ang bayang Israel, hindi nila tinatanggap na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Hanggang ngayon nga, iniintay nila ang Mesyas Hanggang ngayon, iniintay nila. Dumating na Napako na nga sa krus. Namatay. Nilibing. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na muli. Pumanik dun sa tunay niyang tahanan. At iniintay na nga ng mga mananampalataya yung muling pagbabalik. Sila naghihintay pa. Naghihintay pa. Sabi ng Panginoon sa kanilang argumento, hindi nyo tatay ang ama ko. Tatay nyo, dyablo. Bakit? Sinusunod nila kung ano ang dyablo. Kung ano ang gusto ng dyablo, mga kapatid, yun
Ngayon, inari kang anak ng Diyos. Inampon nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Anong meron nung inari kang anak ng Diyos? Anong meron? Mga kapatid, naisip niyo na ba anong meron nang tanggapin natin ang anak ng Diyos? At inari tayong anak ng Diyos? Ito yon, ang pag-ibig ng Ama. Ano daw? Anong meron? Nung tayo ay tumanggap kay Kristo, nadadama na natin ang pag-ibig ng Ama. Di po ba? Hindi pa kayo natutuwa? Nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Di ba isang kagalakan na alam natin mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng ating Ama? Isang bagay na masarap yun. Nang tanggapin mo si Kristo, dati wala kang kwenta. Hindi mo nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang pakiramdam natin, ang layo-layo ng Diyos sa atin eh. Kahit anong gawin nating panalangin, parang wala lang. Pero nung tanggapin natin si Kristo, tuwing mananalangin ka, nararamdaman mo na nandyan ang Diyos, kasama mo ang Diyos, nararamdaman natin ang presensya niya. Parang ang lapit-lapit ng Diyos sa atin. At yun naman ang totoo, ang lapit-lapit ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi nung pumasok tayo sa relasyon natin sa Diyos, sabi ko nga, relationship. Nung pumasok ka doon, kasama doon yung pag-ibig ng Diyos na ipapadama niya doon sa mga taong tumanggap sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kapatid, tinanggap mo na ba si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas? Napakahalaga nun. Kung tinanggap mo at alam mo, tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, kapatid, madarama mo ang pag-ibig ng Diyos. Bawat araw, bawat umaga, mararamdaman mo na mahal ka ng Panginoon. Sino dito nararamdaman niya? Bawat araw, bawat umaga na paggising niya, ramdam niya mahal siya ng Panginoon. Pastor, hindi po ako mahal ng Panginoon. Hindi sinasagot ng Panginoon yung aking mga panalangin. Hindi totoo yan, kapatid. Alam ng Diyos kung ano makabubuti sa atin. Bakit hindi binibigay yung ating mga panalangin? Tama po ba? Kapatid, ang mahalaga nang tanggapin natin si Kristo, ramdam mo, mahal ka ng Diyos. Tanong, mahal ka ba ng Diyos? Nararamdaman mo? Di po ba? Kanina kausap ko si Ate Rose. Ate Rose, kamusta ka na? Kasi nabiyuda siya eh. Kamusta ka na? Ito po, Pastor. Mahirap. Talaga naman mahirap. Mahirap mawala ng mahal sa buhay. Tama po ba? Ako, sabi ko nga sa Ate Rose, alam mo, Sister Rose, nung namatay ang kapatid ko, namatay ang mami ko, alam mo kung ano ang pinagugutan ko para makapag-move on? No? Sabi ko, mabuti na lang kabilang ako. Saan? Sa pamilya ng Diyos. May mga kapatiran. Tama po ba? Yun yung pinaguhugutan ko. May mga kapatiran. May mga kapatiran na nadarama natin na ginagamit ng Diyos para ipadama sa atin na mahal tayo ng Diyos. Kapatid, napakalaga lang nun. May magsabi sa'yo, kamusta ka na? Yung dating walang nangangamusta sa'yo, pero meron nagsasabi sa'yo ngayon, kamusta ka na? Di ba napakahalaga nun? Nadarama mo, merong palang nagmamalasakit sa iyo. Kapatid, yung kapatid mo, katabi mo ngayon, ginagamit siya ng Diyos kapag kinakamusta ka. Ginagamit siya ng Diyos para ipadama sa iyo, mahal ka ng Diyos at nagmamalasakit ng Diyos sa iyo. Ito sa panahon, bagsak na bagsak ka, tapos nandun ng Diyos, pinararamdam sa iyo, special ka, mahal kita eh, anak kita. Di po ba? Isang kagalakan na mapabilang tayo saan? Sa pamilya ng Diyos. Sino dito masaya kabilang siya sa pamilya ng Diyos? Amen. Kanina nga sabi ko, paano kung ang apelyido mo ay Sobel, Ayala, Araneta, Marcos? Masaya tayo. Pero kapatid, mas magsaya ka. Bakit? Ang pangalan ng Diyos nakakabit sa iyo. Nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, nakakabit sa iyo. Kaya nga kung tawagin ka Kristiyano. Tama po ba? Kristiyano, mananampalataya ni Kristo. Kahit Kristiyano,
Nakakabit ba yung pangalan ni Kristo? Mga ano yan? Mga Kristiyano yan. Mga mananampalataya yan. Kapatid, yan ang Diyos. Nang tanggapin natin siya, inari tayong anak. At bilang anak, siya ang ating ama, nadarama natin ang pag-ibig ng ama. Sabi muli ng 1 John chapter 3 verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Naisip nyo na ba kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo? Kapatid, naisip mo na ba kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo? Alam niyo para maramdaman ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, isipin mo, saan ka galing noon? Anong buhay meron ka noon? Ako iniisip ko para maramdaman ko na nagmalasakit ang Diyos sa akin at nagmahal ang Diyos sa akin, iniisip ko, saan ako galing noon bago ako naging pastor? Sino ako noon? Kapon, meron family gathering, birthday ni yung tatay nung manugang ko. So, lahat ng balae, kasama. So, may kausap ako. Mananampalataya. Nagulat ako. Tagal ko na siyang kasama sa cell group, pero doon ko palang nalaman kung sino siya noon. Nagulat ako. Sabi ko, ang tindi pala ng pinaggugutan ng Diyos sa iyo. Sabi niya, kuya, kabilang ako sa sindikato. Sabi ko, wow! Ibang klase kung saan kayo hinugot ng Panginoon. Sabi nga niya, alam mo kuya, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sino ako? Sabi niya, para tumanggap ako ng mga pagpapalang ito. Samantala, ang dami kong ginawang kasalanan sa Panginoon. Na mga ako sa kwento niya. Sabi niya, kuya, nagtutulak ako. Tutulak ako ng droga. Sabi ko, grabe. Ang tagal na kitang kasama at kausap. Ngayon ko lang nalaman yung kabuuang istorya ng buhay mo. Ganyan pala ka ako pinagdugot. Diyan ka hinugot ng Panginoon. O kuya, sabi niya, ramdam na ramdam ko ang pag-ibig ng Diyos. Kung paanong pag naaalala ko kung sino ako noon, at kung paanong pinagpapala ako ng Diyos ngayon. Sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang, kapatid, kung sino tayo noon, iisipin natin, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Isipin ninyo, inari tayong anak, samantalang anong buhay meron tayo? Hindi naman tayo matuwid. Hanggang ngayon nga, hindi tayo matuwid. Nagkakasala tayo. Nagkakamali tayo. Amen? Kapatid, biyaya lang talaga ng Panginoon. Di ba biyaya? Di ba pag-ibig ng Diyos yun? Tatawagin tayong mga anak ng Diyos sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, pero inari kang anak ng Diyos. Kapatid, yun ay pagpapadama ng pag-ibig ng Panginoon. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Ang pag-ibig ng Ama ay hindi masusukat. At siya ang tumawag sa ating bilang mga anak ng Diyos. Siya ang Diyos ang tumawag sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ito ay isang malaking karangalan. Kapatid, isang malaking karangalan, isang malaking pribileyo na tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Alam niyo, magkaiba yung pribileyo at karapatan. Niniwala kayo doon? Magkaiba yung karapatan at yung pribileyo. Yung pribileyo, ang sabi, ang pribileyo ay isang karapatan. No? Karapatan daw, o benepisyo. Benepisyo na ibinibigay sa isang tao o sa grupo ng mga tao na hindi available sa iba. Hindi available daw sa iba. Yun yung pribileyo. Ibinibigay sa mga tao o grupo ng mga tao na hindi available sa iba. Ito ay maaring espesyal na karapatan, benepisyo, kalamangan na ibinibigay dahil sa posisyon, katayuan o relasyon ng isang tao. Kapatid, yung pagiging anak natin, pribileyo. Hindi lahat, hindi available sa iba. Paano nagiging available yung pagiging anak ng Diyos? Kapatid,
Kapag kinilala mo si Kristo, makakamit mo yung pribileyo na yon. Kung ngayon, tinatamasa natin yung pribileyo na yon ng pagiging anak ng Diyos, tapos yung isa nating kaibigan, kakilala, hindi pa kinikilala si Kristo at nagsimula, kinilala niya si Kristo, tatanggapin niya. Kung anong meron ka, kung anong pribileyo meron ka, tatanggapin rin niya. Pero kung hindi niya tatanggapin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, hindi niya tatanggapin yung pribileyo bilang anak ng Diyos. At kung anong mga nakapasok na biyaya bilang anak ng Diyos, hindi mo matatanggap. Bakit? Hindi ka anak ng Diyos. Tama? Hindi ka anak ng Diyos. Sabi ko kanina, sino ang mga inaring anak? Yung mga lamang mga taong kumilala, tumanggap, nanampalataya kay Kristo bilang anak ng Diyos, tagapagligtas. Ngayon, tinanggap mo na ba si Kristo? Amen. Kapatid, ang pagiging anak natin ng Diyos ay isang pribileyo. Pribileyo lamang na wala nito ang mga hindi mananampalataya. Ano daw? Wala nito ang mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya ni Kristo, ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos dahil sumampalataya ka sa kaisa-isa at tunay na anak ng Diyos. Sino dito ang sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos? Ngayon, tinatamasa natin yung pribileyo ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Dahil dito, mga kapatid, dahil tayo ay inaring anak lamang ng Diyos, dapat nating ano dapat mong gawin? Inari ka palang anak ng Diyos. Nang tanggapin mo si Kristo, inari kang anak ng Diyos. Kapatid, ipasalamat mo. Ipasalamat mo sa Diyos na tayo ay ibinilang na anak. Sabi ko nga, hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga pagsuway. Pero dahil sa pagtanggap mo kay Kristo, inari tayong anak. Anong gagawin mo? Magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Kapatid, pinasalamat mo na ba sa Diyos na sa kabila ng ating kalagayan, sa kabila ng ating mga katayuan nung hindi pa natin kinikilala si Kristo, nahabag ang Diyos sa atin? Di po ba? Nahabag siya sa atin, naawa siya sa atin. Doon sa kalagayan, tayo ay nandun sa lusak ng kasalanan, kinuha tayo ng Panginoon, nilinis tayo ng Panginoon, binago ng Diyos ang ating mga buhay. Kapatid, hindi ba natin maibubukas ang ating mga bibig at sabihin man lamang natin sa Panginoon, salamat Panginoon. Salamat. Mga kapatid, dapat ang bibig na ito, laman pasasalamat sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat. Yung kausap ko, sabi niya sa akin, Kuya, hindi ako karapat-dapat tumanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Wow! Alam nyo, lahat ng anak niya, napag-aral niya sa exclusive school. Hindi dahil sa bisyong ginawa niya. Hindi dahil sa buhay niya noon. Hindi. Ang gulo-gulo nga daw ng buhay niya eh. Hindi dahil doon kaya siya nakapag-aral yung kanyang mga anak. Nakapag-aral ang kanyang mga anak. Sabi niya, Kuya, hindi ko nga alam bakit. Kung paano ako nagkaroon ng mga ganitong, nagkaroon kasi siya ng malaking kabuhayan. Mga kapatid, pinagpala ng Panginoon yung kanyang buhay. Ang mga anak niya matatalino. Di po ba? Sabi niya, hindi ako karapat-dapat sa mga biyaya na ito. Sa totoo lang mga kapatid, anong meron tayo ngayon? Ipasalamat natin sa Diyos. Bunga yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Bunga yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Magpasalamat ka naman. Paggising mo sa umaga, mag-thank you ka naman sa Panginoon. Kapatid, napasalamatan mo na ba ang Panginoon? Thank you, Lord. Hinango mo ko sa pagkakasala. Thank you, Lord. Hindi na ako mapapahamak. Thank you, Lord, sa kaligtasang kaloob mo. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Kapatid, ipasalamat mo sa Diyos na ibinilang kang anak ng Diyos. Pangalawa,
Pangalagaan. Pangalagaan mo. Alin? Yung bago mong katayuan. Dati, walay tayo sa Diyos. Pero nung tinanggap mo si Kristo, inari kang anak. Kasama ng Diyos. Nararamdaman yung pag-ibig niya at pagkalinga. Ngayon, anong dapat mong gawin? Ingatan mo. Ingatan natin. Yung bago nating, katayuan. Ano ka na ba ngayon? Ano ka na ngayon? Ang tatay ba natin si Satanas? Hindi. Anak tayo ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, anong dapat mong gawin? Pangalagaan mo. Pangalagaan mo yung bago mong katayuan. Nabanggit ko, napakahalaga sa atin ng ating mga pangalan at apelyido. Di po ba? Ang mga nanay at tatay galit na galit kapag ka ang anak niya sinira yung kanyang pangalan at apelyido. Kapatid, bakit? Kasi nasisira. Bakit mo naman sinira yung apelyidong Enriquez? Di po ba? O yung apelyido ninyo. Bakit ka nagkaganyan? Di po ba? Kapatid, sa Diyos ganun din. Nung inari tayong anak, natanggap natin ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos, pangangalagaan mo yung bagong katayuang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Mamuhay tayo ng may kabanalan. Tatay mo banal. Kung tatay mo ay banal, dapat yung mga anak lumalakad sa kabanalan ng Diyos. Amen? Pangangalagaan mo. Alin? Yung bagong katayuan. Tingnan ninyo, mansinin ninyo, nung ma-born again ka, ulitin ko, ang pagiging born again ay hindi paglipat ng isang bagong reliyon. Ha? Mansinin ninyo, pag nagkamali, born again, naka-front page, born again pa naman. Di po ba? Sa inyo, may nanuyana ba sa inyo? Born again ka pa naman? Sa akin yan, meron, pastor ka pa naman. Pastor ka pa naman. Ano ibig sabihin nun? Kapatid, ang laki ng expectation ng mundo sa mga tulad niyong mananampalataya ni Kristo. Tinitignan nila. Tinitignan ng tao sa paligid kung totoong nabago ang buhay natin. Mga kapatid, nabago na ba? Pinangangalagaan ba natin? O kapag kasama natin hindi mananampalataya, hindi alam ng mga hindi mananampalataya, mananampalataya ka pala ni Kristo. Walang pinagkaiba. Walang pagbabago. Naalala ko, nung naghahanap buhay pa ako noon sa gobyerno, usong-usong ngayon yan. Di po ba? Noon pa yan eh. Yung sistema ng lagay, noon pa yan. Panahon pa ng Panginoong Jesucristo, meron ng lagayan. Kapatid, panahon pa ng Panginoong Jesucristo, meron ng lagayan. Amen? Nung ako naghahanap buhay, siyempre, alam mo na, nasa gobyerno ka. Kontraktor kami. Pero hindi ng mga kontraktor kami. Siyempre, may mga padulas yun. Para tumakbo yung papel mo, merong padulas. Ganun yung sistema yun. Hindi tatakbo yung papel mo kung walang pang merienda. Hindi tatakbo yung voucher mo kung walang merienda. Mananatiling nandun sa tao yun. Kaya kailangan mong magbigay, kahit pang merienda. Mga kapatid, dumating yun magpagkakataon, nagkaroon ng crusade si Benny Hinn dito. Sa lahat ng mga mananampalataya, punta doon. Alam nyo, nakita ko doon, nagkagulatan kami. Uy, born again ka? Oo. Ikaw? Oo. Napaya kami. Alam nyo bakit? Tumatanggap siya. Ako naman, nagbibigay. Nakuha nyo? Hindi namin alam, pareho pala kaming mananampalataya. Bakit hindi nakikita? Kasi nga, walang pagbabago. Kapatid, pag pumasok ka sa pagiging anak ng Diyos, pangangalagaan mo yung alin? Yung bagong mong katayuan.
dapat pinangatawanan ko na hindi ako maglalagay. Kaya lang sistema ng mundo eh. Ano gagawin mo? Umalis ka. Tama? Umalis ka. Kaya umalis. Umalis kami sa sistemang yon. Bakit? Madumi. Madumi. Madumi ang sistema. Aalis ka. Bakit? Mayroon bagong katayuan, pangangalagaan mo. Ano daw? Bagong katayuan na pangangalagaan mo. Ikaw ay anak ng Diyos, siya ang ating Ama. Pangangalagaan mo. Siya ay banal, dapat ang mga anak, mga inaring anak, manatili at nakikita yung kabanalan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, ano pa? Bilang anak, sumunod sa utos ng Ama sa langit. Ang pagsunod sa utos ay pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. No? Susundin mo. Nang pumasok ka sa pagiging anak, may utos yun. Sabi, wala nang utos, pastor. May sabing walang utos. Ang daming ang utos eh. Pansinin niyo ang Bible, ang daming utos maging sa Panginoong Jesucristo. Huwag mong gagawin ito. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagantian ng taong masama. Ibigin mo ang iyong kaaway. Di ba? Utos yon. Kanino nang galing yon? Sa bibig ng Panginoon. Huwag mong gagantian ng taong masama. Iibigin mo ang iyong kaaway. Sabi ng Panginoon. Utos yon. So para maipadama mo ang pag-ibig mo sa Diyos, kapatid, susundin mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kapatid, sinusunod ba natin ang utos ng Panginoon? Kapag ginagawa natin yon, pinadadama natin sa Kanya, tatay na tatay siya. Kasi sumusunod ka. Ano daw ba tayo? Anak. Anak. Kapag anak mo hindi sumusunod sa iyo, ano nararamdaman mo? Pinaghuhugas mo ng pinggan, wait lang. Husong-huso yan, wait lang. Di po ba? Wait lang, wait. Hindi naman na nagawa. Ano mararamdaman ng magulang? Sama ng loob. Tapos sasabihin sa iyo, I love you. Tay, ma, pa, daddy, mami, I love you. Nax, pinaghuhugas nga kita ng pinggan eh. Hindi mo sinusunod eh. Wait ka ng wait eh. Ang nagmamahal, kapag sinabi niya, opo, gagawin ko agad. Bakit? Kasi nagmamahal ka. Kapatid, yung bang utos ng Diyos, oo agad. Yes, Lord. Yes po. Kasi mahal kita eh. Dapat, ang mga anak ng Diyos, sumusunod sa salita ng Panginoon dahil nagmamahal ka. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal po ba natin ang Diyos? Sundin natin ang salita niya. Mamuhay tayo sa salita niya, yung aral niya, makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahal mo ang Diyos eh. Amen? Ano pa? Magpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Yun. Magpakita ng pag-ibig sa kapwa. Para maipakita natin, mahal natin ang Panginoon. Ano nakakabit doon sa pagiging anak mo? Magpakita ka ng malasakit, pag-ibig sa kapwa. Hindi mo iibigin yung umiibig lang sa iyo. Madaling umibig sa mga umiibig sa atin. Tama po ba? Yung nagpapala sa iyo, madali mong ibigin. Pero paano kung hindi kanya iniibig? Kabaliktaran. Sabi ng Panginoon, ibigin mo pa rin. Magmahal ka sa kapwa. Ibigin mo siya. Ano ba ang dapat na pag-ibig sa kapwa? Ano ba sinabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig natin sa ating kapwa? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Paano mo ba iniibigan sa sarili mo? Gusto mo bang nasasaktan ang sarili mo? Ayaw nga natin nun eh. Gusto mo bang minumura ang sarili mo? Ayaw nga natin nun eh. Gusto mo bang nilalait ka? Ayaw nga natin nun eh. O, ganun din. Kung ayaw mong minumura ka,
ayaw mong nilalait ka, huwag kang magmumura sa kapwa mo. Huwag mong lalaitin ang kapwa mo. Huwag mo siyang i-chismis. Bakit? Ayaw mo nang chinichismis ka eh. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapatid, yung ayaw mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Yun ang pag-ibig sa kapwa. Amen? Sabi, magpakita ng pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay isang mahalagang katangian ng mga anak ng Diyos. Ano daw? Isang mahalagang katangian ng mga anak ng Diyos. Tayo dapat ay magpakita ng pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig ng Ama sa atin. Magpakita tayo ng pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig kung paano tayo inibig rin ng Diyos. Amen? Ang Diyos di nagtatangi. So kung di nagtatangi ang Diyos, ano dapat tayo? Hindi ka magtatangi. Hindi ka magtatangi. Hindi ka titingin kung anong kalagayan meron siya. Alam niyo ba, ang mundong ito, espesyal ka kapag may pera ka. Saan daan? Espesyal ka pag may pera ka. Pag may kayamanan ka, kinikilala ka, special ka. Pero kapag mananampalataya ka, hindi ganon. Hindi ganon. Ang tingin mo sa may kayamanan at walang kayamanan, parehas. Tama po ba? Ang hirap naman nun, no? Mananampalataya, simbahan tayo, tapos nagtatangi tayo. Uy, mayaman yan. Paupuin sa primerang upuan. Dito po kayo, dito po kayo. Tapos iba ang pagtingin ni pastor. Ang hirap nun. Di po ba? Iba ang pagtingin. Nagkamali na. Hindi yan nagkamali. Ano yun na yun? May pagkakasala na dyan. Hindi siya nagkakasala. Kahinaan lang niya yun. Pero kapag iba, may tinitingnan. May tinatratong tama. Kapag meron. Kapag wala lang rin. Anong pagkakaiba natin? Anong pagkakaiba ng anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos kung parehas lang rin pala? Kapatid, dapat sa simbahan nakikita yung walang pagtatangi. Kapatid, mayroon ba tayong pagtatangi? Di po ba? Ang laki ng pamantayan ng Biblia, ng Panginoon, patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Sa mundo, madalas, minsan pa nga sa pamilya, kapag wala ka nang nai-contribute sa pamilya mo, dati ikaw ang breadwinner, dahil mahina ka na at may sakit ka na, baliwala ka na. Yan ba sa mundo? Wala na, yung salita mo, wala nang bigat. Hindi na pinakikinggan. Tama po ba? Pero kung kabilang ka sa kaharian at pamilya ng Diyos, ang mga senior citizen, pinaalagaan sa loob ng simbahan. Ano daw? Ang mga senior citizen, pinaalagaan sa loob ng simbahan. Hindi sila tinatangi. Basahin niyo ang Biblia. Kapag aarugain. Ang hirap naman kapag senior citizen na, hindi na pakikinggan sa loob ng simbahan. Sino ang malakas ang tinig sa simbahan? Kabataan? Hindi ko sinasabing yun ha. Hindi. Bibigyan mo bilang kabataan, bibigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng mga senior citizen. Tama, mga kabataan? Bibigyan natin ng bigat yun. Bibigyan nyo ng bigat. Bakit? Mahalaga sila. Full of wisdom ang mga senior citizen. Taas ang kamay ng mga senior citizen. Hindi pa ako magtataas ng kamay. Hindi pa ako senior. Papunta pa lang ako sa senior. Pero di ba dapat? Pahalagaan sila. Pahalagaan. Hindi mo sila bubulyawan. Hindi mo sila bubulyawan. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Sino anak ng Diyos?
Kapatid, sa mga kabataan, aral ito. Huwag na huwag niyong bubulyawan ang mga senior citizen. Magagalit ang Diyos. Amen? Sa loob ng simbahan, dapat pinahalagaan sila. May nagsabi sa akin, yan, Pastor Mel, pastor yan ng mga senior citizen. Dati di ba na lahat ng miyembro natin, puro senior, no? Puro senior. Sabi ko, pastor ako ng senior. Sabi ko, sa isip-isip ko, hindi nyo ba alam? Kapag ang senior, ang lola o lolo, sinabi niyan sa mga apo, punta sa church, pupunta yan sa church. Si Nichols, kanino ang bunga? Paano ka napunta sa church? Sa lola. O, kita nyo? Di ba? O, ano ngayon kung maging pastor ako ng senior citizen? O, okay lang yan. Pahalagahan. Amen? Pinahalagaan po ba natin? Kapatid, dapat papahalagaan natin. Sino? Ang mga senior citizen. Kung sa mundo, binabaliwala sa loob ng church, hindi. Dapat hindi. Kapatid, sa church bang ito, ramdam ninyo, tinatangi kayo? Binabaliwala ba ang mga senior? Hindi. Pahalagahan. Amen? Mga kabataan, full of wisdom sila. Ang mga senior. Ang mga senior naman, huwag nyo naman nahahamakin yung mga kabataan. Patas lang. Huwag nating pagmamalupitan yung mga kabataan. Mga kabataan pa lang kayo. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Di po ba? Hindi, patas lang. Para irespeto tayo, dapat matuto tayong rumispeto. Amen? Para igalang ka. Kapatid, hindi naihingi ang respeto. Maglagay ka, magtanim ka ng respeto. Ibabalik ng tao sa iyo ang respeto. Amen? Hindi yan nahihingi. Ibinibigay yan. Mauna kang rumispeto at makita mo, ibabalik nila ang respeto. Amen? Pagpapakita ng pag-ibig, katangiang mahalaga sa mga anak ng Diyos. Tayo dapat ay magpakita ng pag-ibig sa kapwa, tulad ng pag-ibig ng Ama sa atin. Ano pa? Magsumikap na maging karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay dapat magsusumikap na maging karapat-dapat sa ating pagiging anak. Pagsusumikapan mo. Anak ang taas-taas ng ating tatay. Holy siya. No, makapangyarihan. Kapatid, dapat pagsusumikapan mong maabot man lang, makapantay man lang. Bagamat hindi tayo papantay. No, hindi tayo papantay. Kaya lang, yung pagsusumikap mo, na lalakad ako sa kabanalan, itatakwil ko ang alin, ang mga gawang hindi tama, at alam kong hindi makapagbibigay lugod sa Ama. Tatakwil ko. Bakit? Para maging karapat-dapat bilang anak niya. Kapatid, iba yun. Kapag nakikita ng Ama, bagamat kahinaan mo, pinagsisikapan mong huwag gawin dahil iniibig mo ang Ama. Iba yun. Nawo-worship mo ang Diyos. Gusto ba natin nawo-worship natin ang Diyos? Kapatid, kahit kahinaan mo na, hindi ko gagawin ang bagay na ito. Bakit? Kasi makasasakit ito doon sa damdamin ng aking tatay. Di ba mga kapatid, kapag mamahal mo ang tatay mo, ayaw mong gawin, nakikita ka niya o hindi. Basta alam mo, ayaw ng tatay mo yon o ng nanay mo yon, hindi mo gagawin. Bakit? Mahal mo siya Tama? O ganun lalo sa Diyos. Ganun dapat. Kahit sa tingin natin, walang, kapatid, kitang-kita naman tayo Kitang-kita tayo. Pero ano dapat? Pagsumikapan natin na maging karapat-dapat bilang, anak ng Diyos. No? Ano pa? Magtiwala ka sa Ama. Tatay ba natin siya? Ay magtiwala ka. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay dapat magtiwala sa Diyos.
sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Siya ang ating Ama, siya ang may kapangyarihan sa lahat. Ang hirap naman nun, sinasabi nating tatay natin siya, pero wala tayong pagtitiwala sa tatay natin. Tatay mo siya? Tatay ba natin ng Diyos? Magtiwala ka. Magtiwala ka sa kanyang mga pangako at salita. Bakit? Tatay natin siya eh. Naalala ko kapag pinangakuan ng mga anak dito sa lupa ng tatay niya, hindi yan matutulog, alam niya, mamayang gabi, pag uwi ko, may uwi ka sa akin. Di ba ganyan ang mga tatay at mga nanay? May uwi ka sa akin. Meron akong bibigay sa iyo. May uwi ka sa akin. Inaasahan ng anak yun. Ako nga, pag sinabi ko sa apo ko na, bibili kita nito, at sasabihin niya, asan yung bibili mo? Tama, maasa sila, ganun din ang anak ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yung mga pangako niya, kahit hindi mo pa nakikita at hawak-hawak, gagawin ng tatay ko to. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Bakit? Tatay natin siya eh. Kapatid, nagtitiwala ka ba sa Kanya? Nagtitiwala ba tayo sa mga pangako ng Diyos? Ang dami-daming pangako ng tatay sa langit. Amen? Di kita iiwan, di pababayaan man. Di po ba? Di ba yung mga pangako yun doon sa panahon na bulog mo ka, hinang-hina ka, nanlulumo ka sa dami ng mga problema sa buhay, pero bandun yung pangako ng Ama. Di kita iiwan. Di kita pababayaan. Damayin mo kapatid, yung salita na yon. Di kita iiwan, ipababayaan man. Pangako yun ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Gugutumin ba tayo ng tatay sa langit? Sabi nga niya, kung kayong mga ama dito sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak dito sa lupa, ang tatay pa kaya sa langit ang hindi magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak? Kapatid, anak ka, magtiwala ka, mabubuting bagay ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Sabi niya, pag nangihingi ng itlog, bibigyan niyo ba ng ahas? Bibigyan niyo ba ng alakdan? Pag nangingi ng tinapay, bibigyan mo ng bato? Hindi, di ba? Tinapay. Ganon din ang Diyos. Kung yung mga ibong pinakakain niya, tayo pa kaya hindi pakainin ng Diyos. Kung yung mga bulaklak sa parang dinadamitan ng Diyos, tayo pa ang hindi damitan ng Diyos. Kapatid, ano ibig sabihin niyan? Lahat ng pagtitiwala, ibigay mo sa tatay sa langit. Amen? Nagtitiwala ka ba ngayon? May suliranin ka? Di ibigay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos, wala kang magagawa. Kapatid, wala tayong magagawa. Tandaan natin, maraming mga suliranin dito sa buhay natin. Marami na tayong ginawa, bagsak pa rin. Pero ilagay mo sa napakatalinong Diyos ang lahat ng pagtitiwala mo. Gagawin ng Diyos yun. May mga bagay dito sa daigdig na ito, hindi natin kontrolado. Sino mga nanay at tatay? Pag alis pa lang ng mga anak ninyo sa bahay, kontrolado nyo? Hindi, di ba? Ang gagawin nyo, ipagtiwala sa Diyos. Ma, aalis na po ang aking anak. Di ba nag-aalala yung mga nanay at tatay? Lalo sa panahong ito, ang gulo-gulo. Di po ba? Pag-aalis na ang mga anak, hindi mo na kontrolado. Ano gagawin mo? Ama, kita mo yung anak ko eh. Kita mo ang apo ko eh. Sa mga kamay mo, iniiwan ko siya. Ikaw ang mangangalaga. Magtitiwala. Kapatid, lahat ng bagay, pagtitiwala natin sa tatay sa langit. Amen? Yan. Ano pa? Maging saksi tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sino dito nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos? Ay, maging saksi ka! Ano daw? Maging saksi. Saksi. Kung pinaramdam sa iyo ng Diyos yung pag-ibig niya, maging saksi ka doon. Ipatotoo mo. Kapatid, ipatotoo mo kung paanong naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo, ipagkalat mo, ipromote mo. Ang Diyos ba mapagmahal? Ang Aba ba mapagmahal? Kung mapagmahal siya, ipromote mo. Ano dapat sa pamilya? Kapag ang pamilya nagmamahalan, pinopromote.
pamilya namin. Hindi kami nagkaagulo. Kapatid, dapat ang mga mananampalataya, pinopromote natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinasabi natin kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Ba't ka mahihiya? Pinagpapala ka ng Diyos. Ba't ka mahihiya? Kung binago ka ng Diyos, i-promote mo. Minsan nahihiya tayo. Hindi, dapat nga ipagmalaki mo Sabi ko nga, isang pribileyo na tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Kapatid, kung tangan-tangan mo ang pribileyo ng pagiging anak ng Diyos, i-promote mo. Ano daw? Hindi niyo ako naiintindihan. I-promote mo. Sabihin mo. Sabihin mo sa mga hindi mananampalataya kung paano at kung ano ang mararamdaman mo kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Promote. Sabihin kung paanong magmahal ang Diyos. Yan dapat ang makikita sa mga anak ng Diyos. Nagpo-promote ng pag-ibig ng Diyos. Ibinabahagi sa iba ang sarap ng pag-ibig ng Ama. Kapatid, binabahagi mo ba? Pag nakakatabi ka ng hindi mananampalataya ni Kristo, madali naman malaman kapag hindi mananampalataya ni Kristo. Paano? Paano mo malalaman? Kahit hindi magsalita, malalaman mo. Kapag hindi sumusunod dun sa utos at gawa, sa salita. Alam naman, sinabi naman ng Biblia, makikilala nyo sa bunga. Di po ba? Makikilala sa bunga. Anong bunga? Malalaman mo kung hindi siya anak ng Diyos. Kapatid, kapag hindi anak ng Diyos, pakita mo, i-promote mo sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng ating mga pamumuhay kung gaanong kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Ngayon, anong katangian dapat ng mga inaring anak ng Diyos? Ano dapat ang katangian mo? Sabi ko nga kanina, trust, tsaka yung faith. Magkasama yun Dapat matibay ang pananampalataya mo. Kanino? Sa Diyos. Sa Ama. Ano ba ang pananampalataya? Ang sabi ng Hebreo, tayo may pananampalataya kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kapatid, pananampalataya, yung hindi mo nakikita, ngunit pinaniniwalaan mo. Ang Diyos, ang Ama sa langit, hindi natin nakikita. Pero nananampalataya ka. Bagamat hindi mo siya nakikita, nananampalataya ka sa Kanya. At yung mga pangako niya, sabi ko nga, dapat pangahawakan mo. Kahit hindi pa nangyayari. Ano daw yung faith? Bagay na hindi nakikita, ngunit pinaniniwala ang magaganap. May kwento nun, di po ba? Yung isang tribo na umiral yung tagtuyot, nanalangin sila na nalalangin, dahil Kristiyano yung tribo Nag-pray sila na nag-pray sa Panginoon. Gusto nila ng ulan kasi tagtuyot. No, tagtuyot. Tapos, pagkatapos nilang manalangin sa pangalan ni Jesus, ulan. Tapos lumabas sila. Naghihintay sila ng ulan. Walang ulan. Pero isang batang paslit ang lumabas ng may hawak na umbrella. Bakit? Uulan. Ayun ang faith. Yung bata may hawak na umbrella, kaya siya may hawak na umbrella kasi uulan. Yun ang faith. Hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na mangyayari. Faith, pananampalataya. Alam mo, gagawin ng Diyos to. Kahit tila, parang wala pa. Pero gagawin niya. Bakit? Nananampalataya ka. Kapatid, nananampalataya ka ba? May mga panalangin tayo, minsan hindi agad sinasagot ng Diyos. Sinusubok hanggang saan, gaano kalaki ang ating mga pananampalataya. Dapat makita, katangian ng isang anak ng Diyos na siya ay full of faith. Matibay. Yung pananampalataya, hindi kayang mayanig.
ng mga suliranin. Kapatid, ang dami-daming bagay na pwedeng magpayanig ng ating mga pananampalataya sa mundong ito. Pero tandaan po natin, habang nililiglig ka, habang niyayanig ka, doon nasusubok yung tibay ng ating pananampalataya. Kung walang mga suliranin, kaya pinahintulot ng Diyos, dumating ang mga suliranin upang masubok kung gaano katibay ang pananampalataya. Kapatid, may problema ka ngayon, may suliranin ka ngayon, pairalin mo yung faith. Isipin mo, dumadating sa akin ang bagay na ito upang ako'y subukin, ligligin. Kung sa kabila ng mga bagay na ito, tatalikod ba ako sa pagiging anak niya? Iiwan ko ba ang aking pananampalataya? Bakit? Dahil sa mga suliranin, kapatid, tingnan natin, bagamat mahirap, kapag tayo'y dumadaan sa mga suliranin, napakahirap niyan. Kaya lang, isipin natin, kapag dumadating ang mga suliranin, pagsubok sa buhay, kapatid, dito pinatitibay ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Kapag may suliranin, lumakad ka sa faith mo. Kapag mayroong karamdaman, lumakad tayo sa faith natin. Alam ko, pinanghihinaan tayo. Natandaan ko, nagkasakit ako, sinabi ni Belia sa akin, parang ang hindi mananampalataya. Ang hina ng faith mo. Samantalang nung siya ang may sakit, pinaiiral ko yung faith. Faith. Pero nung ako nagkasakit, naramdaman ko, humihina yung faith ko. Hindi na ako gagaling. Hindi. Ang anak ng Diyos, matibay ang pananampalataya. Pag nayayanig ka, gaano kalakas man yung yanig na yan, niisip mo, pinatitibay ng Diyos ang aking pananampalataya. Amen? Sino dito dumaan sa mga mabigat na suliranin? Di ba, nalagpasan naman natin? Maraming suliranin ang dumating sa atin, nalagpasan. Dahil ba sa'yo? Hindi. Dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. Yan ang Diyos. At doon natin sa bawat pagsubok na yan, doon natin nakikita, mayroon tayong tatay na makapangyarihan. Amen? May mga suliraning dumadating sa atin. Parang, bakit Lord? Ba't nangyari sa amin to? Naglilingkod naman kami sa iyo. Pero kapatid, doon mo makikita sa dulo nun, kapag tumugon na ang Diyos, amen? Tumugon na siya, makikita mo, ang lahat ng bagay pala ay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. All things work together for good. Amen? Kapatid, dumadaan ka ba ngayon sa pagliglig? Pagyanig? Mag-praise the Lord ka. Pinatitibay ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Amen? Dapat, unang makita sa mga anak ng Diyos, yung salitang faith, pananampalataya. Sino dito matibay ang pananampalataya? Talaga lang Ano pa? Dapat makita sa atin yung pag-ibig at kabaitan. Sabi ko nga, kailangan taglay natin ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ang sabi ng unang 1, 4, 7, 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo. O eto, utos to. Anong sabi? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. O gusto na, anak ka ba ng Diyos? Umiibig ka. Ang sabi doon, no? Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Kapatid, kapag hindi ka marunong umibig, hindi ka anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, umiibig, nagmamahal, nagmamalasakit. Una, nagmamahal sa Diyos. Una ang Diyos sa lahat ng bagay. Wala kang kikilalanin Diyos. Liban sa Kanya, siya lang. Iniibig mo siya. Pangalawa, umiibig ka sa kapwa mo. Ang sabi,
Ang sabi, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, paano makikita at mapapatunayan ng mundo na tayo ay mga anak ng Diyos? Makikita yung love. Kanina ano? Faith. Faith. Ngayon, love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang tatay, punong-puno ng pag-ibig. For God so loved the world. At ang nagmamahal, nagbibigay. At yung binibigay na yon, tulak yun ng pag-ibig dahil nagmamahal. Ang Diyos ng magmahal, tulak ng pag-ibig niya. For God so loved the world that He gave. Yung bang binigay, walang halaga. Kapatid, yung binigay ba ng Diyos Ama, walang halaga? Hindi. Apple of the eye niya yun. Pinakamaganda yun, pinakamamahal niyang anak yun. Isipin ninyo, dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay ng Ama yung kaisa-isang anak, yung apple of the eye niya. Yung pinakamaganda, yung pinakamamahal niya, yun yung binigay niya. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Tingnan ninyo kung paano ang Diyos unang nagpakita ng pag-ibig at dapat yun ang tinutularan ng mga mananampalataya kung ano ang pag-ibig ng Ama sa atin, dapat tinutularan natin. Kapatid, nagmamahal ka ba? Umiibig ka ba sa kapwa mo? Ang Diyos sabi, tutularan natin nang magmahal siya, ibibigay niya yung pinaka-precious sa kanya, pinakamahalaga sa kanya, yung apple of the eye niya, binigay ng kanyang Ama, binigay ng Ama, si Jesus Christ. Paano natin matutularan para tayo matulad sa Ama? Kapatid, kapag magbibigay ka sa kapwa mo, parang ganito, pag magbibigay ka, doon sa kapatiran mo, huwag kang magbibigay dahil hindi mo na ginagamit. Ako nyo, sa'yo na lang to, hindi ko na ginagamit. Hindi. Magbibigay ka dahil tulak ng love mo, pag-ibig mo sa Kanya. Kapatid, anak tayo ng Diyos, tularan natin ang pag-ibig ng Ama. I-promote natin yung love. Love, hindi galit, kundi love. Amen? Love. Ang sabi, ang hindi umiibig ay hindi anak ng Diyos. Hindi sila kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kailangan mabait at maawain ang anak ng Diyos. Ano daw? Mabait, maawain. Pastor naman, ang dami namang katangian ng mga anak ng Diyos. Ayoko na nga maging anak ng Diyos. Kapatid, di ba ang gagandang katangian nito? Kailan dapat dating gawin? Ang sabi dapat mga anak ng Diyos, nakikitaan ng kabaitan. Ano pa? Maawain. Maawain ang anak ng Diyos. Ang sabi ng Efeso 4:32, sa halip maging maawain kayo at mabait sa isa't isa. At magpatawaran. Ano sabi? Magpatawaran. Magpatawaran. Ngayon, usong-usong, pag nagkagalit na, siraan na. Dati, love, love, love. Di po ba? Bati-bati. Parang hindi kayang paghiwalayin. Pero na magkasira. Hindi na magkaunawaan. Wala na. Wasak na. Yan ang mundo. Pero dahil anak ka ng Diyos, dapat nakikita sa atin yung pag-ibig. Amen? Mabait. Mabait. Maawain. Compassion. Naawa. Naabag. Kapag pag may nagugutom, anong gagawin mo? Pag may nangangailangan, anong gagawin natin? Aabot. Huwag na, siyempre, ayon sa pangangailangan mo. Ayon sa kung ano lang yung kaya.
Amen? Kapatid, mabait. Mabait daw ang mga anak ng Diyos. Mabait ba yung mga taga Valenzuela, Bethel? Pastor, pagtulog, mabait siya. Di, dapat mabait. Dapat nakikita. Amen? Mabait. Ang sabi, ano pa? Maawain. Maawain. Nahahabag. At ang pinakamalaga, ang sabi, magpatawaran. Bakit binanggit yung pagpapatawaran? Sabi, magpatawaran kayo. Bakit binanggit sa mga mananampalataya sa Efeso? Yung salitang magpatawaran. Kasi nakikita ni Paul, hindi nagpapatawaran. Nagmamalakihan, mga mananampalataya, mga nasa simbahan, nagmamalakihan, kampi-kampihan. Kanino ko kampi? Eto ko sa kanya ko kampi. Ako kay Pablo, ako kay Apollo, ako kay Kristo. Di po ba? Sabi nga, hindi mahahati. Mahahati ba ang katawan ni Kristo? Hindi. Magpatawaran. Magpatawaran. Kapatid, may naagawa ba sa'yo ng hindi tama? Magpatawaran. Hirap lumapit na sa'yo eh. Patawarin mo ako. Hindi. Tigas ang leeg mo. Hanggang mamatay, di tayo magbaan. Hindi kita kayang patawarin. Hindi. Talagang hindi natin kayang magpatawad kung saganang atin. Pero kung si Kristo ang nananahan sa atin, kaya nating magpatawad. Amen? Hindi kayo kumikibo, bala kayo. Kung ayaw nyo magpatawad, awayin nyo. Kung gusto nyo mag-apay pa, block nyo lahat ng kagalit nyo. Yan ba gusto nyo marinig na mensahe, mga kapatid? Lahat ng hindi nyo gusto, ipagbablock nyo. Tanggalin nyo sa mga FB nyo. Yan ba gusto nyo marinig? O gusto nyo marinig, magmahalan tayo. Magmahalan tayo. At doon nakikita ang pagiging mananampalataya. Naalala niyo yung patotoo ni Nanay Gina? Nung pandemic, lahat na binigay ko eh. Ang dami kong pinakain eh. Lumalapit sa kanya. Bigas. Bigas. Hindi. Tama naman eh. Kung tutuusin, para matuto ka. Para matuto ka. Hindi ka dapat lagi nakadepende sa akin. Kaya lang nangusap ang Diyos. Ilang buhay ang papakainin mo. Ilang buhay. Doon pinakita yung pagsunod kay Kristo. Pumunta ka dito sa bahay, meron akong bigas. Amen? Pag-abot, pagbibigay. Sa tingin nyo, tulak ng ano yun? Pag-ibig niya sa Diyos. Ayaw nga niya eh. Di ba nanay, ayaw mo nga eh. Ayaw ko magbigay. Ayaw niya magbigay. Tulak ng pag-ibig sa Diyos, yung nangusap na ang Diyos, abutin mo. Bigyan mo. At nung binigyan niya, kung ano yung binigay niya, pagdating ng anak niya, ano sabi? May daladalang bigas. Amen? Nagbigay siya ng bigas, higit pa yung ginawa ng Diyos na pagbibigay sa iyo, pagbabalik. Nagbigay ka ng bigas, di bibigyan ka rin ng Diyos. Ang Diyos ba? Masusukat ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Amen? Gawin mo. Magbigay ka ng kapatawaran, patatawarin ka ng Diyos. Kasama nga yan sa tinuro ng Panginoon eh. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin. Hindi sinabi ni Kristo doon na huwag kang magpatawad. Ang sabi ni Kristo, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad. Kapatid, gusto ba nating patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan? Magpatawad ka. Magpatawad ka. Romel, magpatawad ka. Di ba may mga taong nakakasakit sa atin? Maisip mo pa lang yung pangalan. Nairita ka na. Sino ganon? Ako ganon eh. Pag naisip ko, ang aga-aga,
Pagbukas mo ng Facebook, makikita mo mukha niya kaagad yun. Bakit ba? Nakakairita. Kaya lang sabi, love. Magpatawad. Kaya kahit ayaw mo magpatawad, kung mahal mo ang Panginoon, tinanggap mo si Kristo. Kapatid, ano man ang ginawa sa atin, magpatawad ka. Alam niyo, mga unang Kristiyano, hinahati pa nga ang katawan eh. Hinahati. Si Esteban, nung binabato si Esteban, ang unang martir, nung binabato siya, habang binabato siya, anong sabi lumabas sa bibig ni Esteban? Lord, patayin mo rin sila. Hindi. Panginoon, wag mo na po silang pagbayarin sa kasalanang ito. Wow! Sinong magagawa nun? Yung nagmamahal sa Diyos. Amen? Yung tunay na Kristiyano. Sabi ni Stephen, Panginoon, wag mo na silang pagbayarin sa kasalanang ito. O kapatid, kaya mo rin bang magpatawad? Malapit na po tayong matapos sa mga naiinip. Ano pa? Ilan na lang po ito. Ang mga anak ng Diyos ay nagbubunga. Nagbubunga. Hindi, parang ganito, may pakinabang ka. Nagbubunga eh. Galatia 5. Anong dapat ang bunga ng mga mananampalataya? Ulitin ko ha, inuulit-ulit ito sa mga mananampalataya na dapat nagbubunga. Anong dapat makikita? Ang sabi, Galatia 5:22-25. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya kanina sabi ko love eh. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Doon lang sa pagpipigil sa sarili, ang hirap na eh. Kaya lang dapat nakikita ang bunga ng Espiritu. Amen? Kapatid, may bunga ka na ba? Nagbubunga ka ba? Nagbubunga ka ba? Dapat nagbubunga ang mga nagmamahal sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos, nagbubunga. Ano pa? Makatarungan. Makatarungan at may integridad. Ang mga anak ng Diyos, makatarungan at may integridad. Kawikaan 19, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang mga anak ng Diyos makatarungan at may integridad. Buo yung integridad. Kahit noon nasira, pero binubuo ng Panginoon, binabago ng Panginoon. Yung walang integrity, nagkakaroon ng integridad. Amen? Nabubuo, inaayos ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapatid, dapat mananatili sa atin yun. Yung alin, makatarungan tayo at mayroon kang integridad. Panghuli, handang maglingkod para sa iba. Sino dito ang handang maglingkod para sa iba? No, amen? Handang maglingkod para sa iba. Hindi pa ako pastor dito. Kalilisensya ko pa lang. Apat yata, tama, 4 na Bible study ang pinagpe-pray ko. Isa doon, pupunta kami sa bahay ng isang senior citizen. Naikwento ko na yata ito dito. Isa doon sa akin pinagpe-pray, yung pupunta namin, yung bahay ng isang senior citizen na bedridden, naka-diaper. Sabi sa akin, Kuya, pwede mo bang pumunta ka doon sa bahay namin, masyera ng aking lolo? Sige. Sabi ko, nagpe-pray ako noon. Lord, saan mo ako dadaling lugar? Saan ako magpapastor? Pinagpe-pray ko yon. At isa sa gawain na iginawa sa akin ng Panginoon, pinapunta kami sa bahay ng isang senior citizen. Pagdating namin doon, sinama ko si Gabo, yung aking anak. No? Lakas ng loob namin. Pagbukas ko ng Biblia, minura ako nung matanda.
Talagang pinagmumura, mula ng mura. Mula ng mura. Si Gabo hindi na sumama. Pero kasasama pa lang niya sa ministeryo, mura. Sabi sa akin nung apo, Kuya, pasensya ka na. Hindi, okay lang. Okay lang. Sumunod na linggo, nandun pa uli kami. Sinama ko naman ibang kabataan. Tapos pagbukas namin ng Biblia, huwag kayo maniniwala dyan. Gumagano siya, huwag kayo maniniwala dyan. Tapos may binabanggit siyang ibang sekta. Huwag kayo maniniwala dyan, huwag kayo maniniwala. Tapos mumurahin ka. Ano maramdaman mo? Huwag nang bumalik. Ako ayoko na eh. Huwag nang bumalik. Pero bumabalik. Sinasama ko yung mga kabataan ng Caloocan Bethel. Ikapunta tayo doon kay tatay. Pumupunta kami. Tapos dumating yung pagkakataon, may dala kaming gitara. May yung isang pastor na rin siya ngayon ng Morong, siya yung maggigitara. Hinaharana niya yung matanda. Naglilingkod. Kinakantahan namin yung matanda. Na ano ginagawa niya? Minumura. Minumura kami. Merong pagkakataon, hindi pa ako nagbabasa ng Biblia, ibangon niyo ko. Gagawin namin, babangon namin. Paglilingkod, di ba? Di ba handang maglingkod? Ibabangon namin. Isip ko, hindi ko naman tatay ito Babangon namin. Tapos abangon siya, magsasalita uli ako, higa niyo ko, higa niyo. Higa natin si tatay. Ganon. Higa. Bangon. Hindi pa ako nagsasalita. Tapos ginawa namin, kantahan natin si tatay. Palit diaper. Isang araw, yung pamilya niya, may namatay sa probinsya. Naiwan yung matanda at yung apo. So naroon ng mga minumura ni tatay. Hinaara na siya. Alam niyo po ba, tumanggap kay Kristo. Hindi dahil narinig niya ang salita. Kapatid, hindi dahil narinig niya ang salita. Dahil mayroong mga kabataan na bagamat minumura niya. Ako hindi kabataan noon, katandaan na ako. Patuloy pa rin nasa kanya. Bangon siya, ihiga siya, bangon siya, ihiga siya. Bagamat minumura, nandun pa rin. Hinaharana siya. Kinakantahan siya. Alam niyo ang naging problema? Bakit ganun ugali ng matanda? Yung pala, yung mga anak niya, walang ginawa, kundi murahin siya. Hindi siya nakaramdam ng love. Hindi siya nakaramdam ng pagkalinga. Tapos sabi sa akin ng apo, Kuya, yun yung problema. Kaya lang ako tinanggap na niya si Jesus. O nga kuya, tuntua. Alam niyo po ba, pagbalik ng mga anak, gulat na gulat sila. Ang bait ng tatay nila. Bakit? Tinanggap nila si Kristo. Tinanggap niya si Kristo. Hindi na kami minumura. Kapag tumugtog na, ayan, sabi niya, kilala ko yan. Sabi nung matanda, lagi yan umaawit sa akin. Sabi ko, tingnan niyo, kahit hindi tayo magsalita, pero nandun yung pagsaserve mo, paglilingkod mo, kahit hindi mo siya kaano-ano, may naliligtas. Pagkatapos nun, 2 linggo ang makalipas, matapos niyang tanggapin si Kristo, kinuha ng Panginoon ang kanyang buhay. Lugi? Lugi pa? Hindi. Dahil sa paglilingkod, bagamat hindi mo siya tatay, pinaramdam mo sa kanya, mayroon mga tao na magmamahal sa iyo, magmamalasakit sa iyo. At ang makagagawa lang yan, kapatid, ang tunay na nagmamahal at mga anak ng Diyos. Sino ang pupunta sa isang matandang mura ng mura? Pahirapan ka. Sino magtatyaga? Magtitiis. Pero sige lang. Bakit ko binanggit? Ang mga anak ng Diyos, naglilingkod sa kapwa. Kaya maglingkod. Minsan nga, nanay na lang natin, tatay natin, hindi pa natin mapaglingkuran. Nagtuturuan. Di ba?
Kanino si nanay? Sa'yo. Kanino si tatay? Sa'yo naman. Minsan sinabi, tagal ko na, no? Minsan sabi ng Pastor Jun, nagba-Bible study sila nung nandun pa siya sa Malabon. Habang nagba-Bible study sila sa church, may kumatok ng napakalakas. Biglang may umarurot sa sasakyan. Pagbukas sila ng pintuan ng church, nakita nila, nanay yata o tatay. Nung isa sa miyembro at merong karato lang na akabit doon sa matanda, nakasakay sa wheelchair, sa iyo na si nanay, hindi na namin kaya. Sa iyo na si nanay. Kita nyo, umiiyak yung matanda habang iniwan siya sa wheelchair. Ano ba dapat ang mga anak ng Diyos? Nagsiserve. Para makapag-serve ka sa iba, una, pamilya mo, serve. Nanay mo, tatay mo, pag malasakitan mo. Hindi pag wala na. Hanggat nariyan, paramdam natin, padama natin, nagmamahal ka. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Anak ka ng Diyos. Amen? Ang lolo ko, dito na po ako matatapos, promise. Ang lolo ko, wala siyang ginawa sa buhay niya, kundi bigyan ng sama ng loob ang lola ko. Bigyan ng sama ng loob ang lola ko. May iba siyang pamilya. At dun siya madalas. Uwi siya sa bahay ng lola ko. Nangaaway pa, binubugbog yung lola ko. Binabaril yung chewing ko. Ganun siya. Nang magkasakit na siya, umuwi siya. Umuwi ang lolo ko sa bahay ng lola ko. Alam nyo, hindi sinabi ng lola ko, ba't di ka doon sa isa? Kasi mananampalataya na siya. Kilala na niya si Jesus. Kinalinga. Kinuha yung may sakit. Kahit pa siya pinagmalupitan, binubugbog. No? Binubugbog. Kahit pa meron siyang ibang pamilya, pinag-inalagaan, pinagmalasakitan. Bakit? Kapatid, nakagagawa lang noon yung mayroon Kristo, Diyos sa kanilang puso. Hindi natin kaya gawin ang mga bagay na ito. Magagawa mo lang ang bagay na ito kung si Kristo ang nananahan sa ating mga puso. Kapatid, si Kristo ba ang nananahan sa puso mo? Anak ka ba ng Diyos? Nawa, ito yung makita sa atin ng mundo. Hindi ko na isa-isahin na haba niyan. Sana makita sa atin yung katangian ng pagiging anak. Ano ba ang ama? Ano ba ang katangian niya? Dapat yun ka. Yun ako. Amen? Kapatid, mamuhay tayo sa pag-ibig. Ang tatay natin, punong-puno ng pag-ibig. Amen? Amen. Tayo po'y tumayo. Let's pray. Taas natin mga kamay, mga kapatid. Sige po. Hallelujah. Purihin mo ang Panginoon. Magpasalamat ka, napabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Sige, bukas mo ang bibig mo. Sabi, salamat, Panginoon, napabilang ako sa kaharian mo. Napabilang ako bilang anak mo, Panginoon. Panginoon, sino po kami, O Diyos? Para ituring mong anak. Napakarumi namin. Gumawa kami ng kamalian. Gumawa kami ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Pero sa kabila nito, Panginoon, pinaramdam mo sa amin, Panginoon, kung gaano kami kahalaga sa iyo. Una ang nagmahal sa amin, Panginoon. Hindi ka namin hinanap, hindi kami nagmahal sa iyo. Una mong pinadama, Panginoon, sa amin ang pag-ibig mo. Salamat. Salamat, mayroong isang Diyos, Panginoon. Ikaw, na punong-puno ka ng pag-ibig, Panginoon. Hindi mo tinignan kung ano kami, kung sino kami, Panginoon. Pasang, alam mo, Panginoon, mahal mo kami. Umibig kang lubos.
Kaya lahat ng bagay na mabubuti, Panginoon, binigay mo sa iyong iniibig. Pati nga ang anak mo si Kristo, Panginoon, binigay mo para sa amin dahil iniibig mo kami. Panginoon, salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, na napakalaki ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, hinango mo kami, Panginoon, mula sa aming pagkakasala, sa karumihan ng kasalanan, Panginoon, hinango mo kami, Panginoon. Salamat, naririnig namin ang salita mo. Salamat, nararamdaman namin ang presensya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa bawat suliraning dumarating sa amin, salamat, Panginoon, nandiyan ka. Salamat sa mga pangako mo, sa mga salita mo, Panginoon, na nagiging kaaliwan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kapag niyayanig kami ng mga suliranin, ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hindi mo pinahintulot, Panginoon, na kami mabuwal, mabagsak, Panginoon, sapagkat yan naman ang sinabi mo. Hindi mo kami bibigyan, Panginoon, o pahintulutan ang mga suliranin at pagsubok na hindi namin kaya. Panginoon, kaya, Panginoon. Una, bakit namin kaya, Panginoon? Katuwang ka namin. Katuwang ka namin. Kasama ka namin, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwang nakalugmok, Panginoon. O Diyos, salamat po. Nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, Panginoon. Bagamat sa daigdig na ito, Panginoon, ang aming mga pangalan ay wala. Wala, Panginoon. Sira pa nga o Diyos Pero o Diyos, salamat, Panginoon. Nang tanggapin namin ang anak mo si Kristo Jesus, Panginoon, binigyan mo kami ng bagong katayuan, bagong katangian, Panginoon. Katayuan bilang anak ng Diyos, Panginoon. Katangian, yung dating hindi maganda, Panginoon, inaayos mo, binabago mo, nagiging mabuting tao, Panginoon, o Diyos. Pagbabago ng buhay, salamat po, Panginoon. Salamat itong ginagawa mo sa amin, Panginoon. Binabago mo ang aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakabuti mong Panginoon. Kinikilala ka namin, Panginoon. O Diyos, may mga kapatid kami, Panginoon, na mayroong mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Hindi nakadalo, Panginoon, mga nagpaalam dahil meron silang karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Kagalingan na isuma kanila, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Kung sa mga oras na ito, merong ilan sa amin, Panginoon, na dumaranas, Panginoon, ng kakulangan, Panginoon. Lord, sinabi mo, Panginoon, napakayaman mong Diyos, Panginoon. At hindi masusukat ang yaman mo, Panginoon. Kaya nga humingi kami, Panginoon, sa iyo bilang tatay namin, Panginoon. Kasama naman sa tinuro mong panalangin, Panginoon, na bigyan mo kami. Bigyan mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Lord, tulungan mo kaming ma-promote yung love. Yung faith, O God. Makita sa amin. Nagbubunga, nagpapatawaran, nagmamalasakitan, mananampalataya, diwa, Panginoon, ng kapatiran. Ikaw ang aming Ama, magkakapatid kami sa iyo, Panginoon. Salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang